Tayo po ay nag-uusap pa din ng character of a mature Christian. Yan po ang ating bina-Bible study every Wednesday. At dalangin ko na sa mga bagay na atin na pong natalakay, ay may mga bagay pong ating pinagbubulay-bulay bilang mga believers. At nagdi-desire po tayo na maisapamuhay natin ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So dito tayo sa verse 14 ng Ephesians 4. Babasahin ko po. That we should no longer be children. So yan po ang ultimate goal ng fivefold ministry. No, na kapag narating natin ang certain measure of maturity, merong evidence na tayo po ay we will be stable, that we will not be shaken or being tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness. Alam mo, matindi yung salita na yan, cunning craftiness. Kung pwede, tawagin natin itong mga religious or spiritual scammers. Yan yung modern term natin ngayon. Mga scammers po ito in terms of spiritual things. Nakukunin ka sa magandang pananalita. Yan ang ibig sabihin ng craftiness, di ba? Magaling magsalita. Cunning craftiness of deceitful plotting. So, minsan iniisip natin na may mga naging kasama tayo na kung atin lang pong titignan sa mga nakaraang panahon, parang imposibleng madaya. Imposibleng mauga, imposibleng ma-shaken. Then all of a sudden, mababalitaan mo na lang na they don't believe this message anymore. Di ho ba? Darating ang punto na magtataka ka na lang na hindi na pala sila naniniwala sa mensahe na ito at iba na po ang kanilang tinitindigan. Sa haba ng panahong sila'y umupo dito. Sa haba at sa dami ng mga mensaheng kanilang napakinggan, minsan ikapagtataka mo, bakit biglang-biglang gano'n na lang bang nalimutan yung mga bagay na naipangaral sa haba ng panahon? May ganito pong sinabi si Apostle Peter sa 2 Peter chapter 2. May mga tao pala na ang kung tawagin ay unstable souls. At ito pala yung pinagsisikapang madaya ng mga ganitong uri ng manggagawa. Actually, hindi maganda yung description po ni Peter sa mga taong ito Pag binasa ninyo beginning in verse 12. Pero tuloy na tayo sa verse 14. Having eyes full of adultery. Maraming mga manggagawang ganyan. Sila yung mga tila baga lingkod ng Diyos, subalit ang kanilang mga mata ay hindi na disiplina. At ito'y punong-puno ng mata ng pangangalo niya. That cannot cease from sin, enticing unstable souls. So yung kanila palang target, unstable souls. Kaya yung mga scammers ngayon, ganyan, di ba? While they're talking to you, alam nyo ba habang kinakausap kayo ng mga scammers, inaaral nila yung mga sagot ninyo at kung saan sila makakapasok. Mga kapatid, no? Kung saan sila makakapasok doon sa conversation ninyo. Katulad nung recent na tumawag sa akin, sabi, Sir, meron po kaming ibibigay na bagong card na sa inyo kasi nag-expire na yung card ninyo. And then on the course of our conversation, sabi niya, Sir, meron po kayong meron kayong na accumulate na worth 8,000 na points. Sabi niya.
Ganda pa ng boses ng babae eh. Sabi niya, saan niyo po gusto naming isend yung ito pong points na to? Sayang po. Sabi niya, pwede ba ninyong isend sa amin yung bank account ninyo para mapadala namin itong points? Natunugan ko na, sabi ko. Sabi ko, miss, wala akong online banking sabi ko. At saka hindi ko na alam kung ano yung sinasabi mo. Hindi, sir, sayang ito. Hindi, sabi ko, gagastusin ko na lang. Anyway, kung yan ay rebates, magagastos ko yan, sabi ko, sa card ko. Tapos biglang pinatay yung phone, mga kapatid. So, sila po ay trained. Amen po? Ang mga scammers ngayon ay trained, mga kapatid. Kaya, pagka tayo po ay hindi bihasa at hindi stable ang mind natin, marunong silang paano ka pasukin. Ganon din yan sa spiritual na bagay, mga kapatid. No? May mga pumapasok sa church na akala mo ay totoo. Kaya nga sabi ni Paul, ako ay in danger even of false brethren, mga bulaang kapatid, mga nagpanggap na kapatid, subalit meron pala silang mga ibang agenda, mga kapatid ko. Ang kanilang target pala ay unstable souls. No? Pag narinig nila yung usapan ninyong, ang pinag-usapan ninyo, yung pastor, yung kasiraan ng simbahan, nakakaipon ng impormasyon yan. Gustong-gusto nila yon dahil nakakakita sila ng crack. Nakakakita sila ng parang breach. No? B-R-E-A-C-H. Yung breach, parang entrance yan mga kapatid, that they can penetrate, mga kapatid. No? So, ganun din ang nangyari, di ba, sa Garden of Eden? On the course of the conversation between the serpent and the woman, nang marinig ng serpent na sinabi ng babae, we may do this or do this lest we die. Baka kami mamatay. Sabi ng serpent, dito sigurado. Baka daw. Pinasukan na niya, mga kapatid. So, kailangan po stable tayo. At ang isang trabaho ng fivefold ministry ay pagtibayin kayo. Kaya minsan, hindi ninyo maitatago sa akin o maiaalis sa akin na sometimes I preach so hard. Amen? I preach so hard because I really want to penetrate, mga kapatid. Dahil napaka-dangerous ng panahon natin ngayon. Amen po? Kaya last Sunday, nakita ninyo, ganun yung birada ng Panginoon, masyadong matalas, mga kapatid. Yung pala, darating ang mga araw na may mga ganyang balita tayo mapapakinggan. Amen? Na mga minor de edad na influenced ng mga games at kung ano-ano pa na something have influenced them to do evil things, mga kapatid. Kaya sinabi ko sa mga kabataan, mapalad kayo na ang mga magulang ninyo ay dinadala kayo sa gawain ng Panginoon. Amen po? Na talagang magpasalamat kayo na meron kayong mga magulang na concern at believers sila na ginugugol natin ang ating oras dito sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya po, kailangan ang pangangaral ngayon, talagang we have to expose yung evil things na ginagawa ng kaaway. Hindi tayo pwedeng tutulog-tulog dahil ang kaaway natin ay busy 24/7. Agree? Ganyan po, mga kapatid. Now, tignan po natin ang sitwasyon. Alam kong familiar kayo dito. Tignan natin ang sitwasyon para lang meron kayong basis na ito'y nangyari na noon pa. At kung ito'y nangyari samantalang buhay pa ang mga apostol ni Kristo, eh di lalo ngayon, mga kapatid. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Galatia, no? Dahil meron ng na-tossed to and fro, mga kapatid. Ang sabi ni Paul sa Galatians chapter 1 verse 6, ako'y namangha. Kita nyo yan? Pati si Pablo'y namangha Dahil hindi niya akalain yon. Buong akala niya, ang mga kapatid sa Galacia ay matibay na. Then all of a sudden, ito yung nabalitaan ng apostol na sila'y nauga. I marvel that you are turning away so soon. Bakit napakabilis naman, sabi ni Paul.
from Him who called you into the grace of Christ to a different gospel. Ba't kayo lilipat? Sabi ni Pablo. Ano nangyari? Sipin ninyo, si Apostol Pablo na yung nagpastor sa kanila. Pero nauga pa rin. Which is not another. But there are some who trouble you. Kita nyo? Who trouble you. Kinukumbinsi yung mga kapatiran. Actually, yung pangungumbinsi nila ay pananakot. Ano yung pananakot? Bakit ninyo iniwan ang tradisyon ng ating mga magulang? Bakit ninyo iniwan ang pagtutuli? Bakit ninyo iniwan ang kautusan? Hindi ba ninyo alam na yan ang tipan ng Diyos sa kanyang bayang Israel? Dahil si Pablo, ang turo ni Pablo, hindi na kinakailangan ng pagtutuli. Wala nang kinalaman yan sa pagpasok mo sa bagong tipan. Ang pagtutuli ngayon, hindi na sa literal, kung hindi sa ating mga puso. Circumcision of the heart. Mga kapatid. Pero yun ang sinasabi ng mga taong ito at ginugulo yung mga kapatiran natin sa Galacia. At meron pong nauga. Maaring hindi lang isa. Kaya si Pablo ay napilitang sumulat ng liham sa mga kapatid sa Galacia upang sila ay bigyang babala. No, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Ganun po katindi yung problema ng simbahan na yan, ang simbahan ng Galacia. But even if we or an angel from heaven, ito na po, binibigyang diin ni Pablo ang pagiging solid, pagiging ina-affirm ni Paul, mga kapatid, ang katotohanan ng kanyang ebanghelyo, na kahit anghel pa, di umano, o ang wika, ang mangaral ng ibang ebanghelyo, na kanilang ipinangaral ay maitakwil. Ibig sabihin, ang gustong iparating ni Pablo, sigurado kami sa ipinangaral namin sa inyo. Hindi kami nanghuhula. Alam namin kung saan galing at ano ang aming ipinangaral sa inyo. At inulit niya po ito. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than that you have received, let him be accursed. Mabigat pong salita yun. Let him be accursed. Sumpain siya ang wika, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, ganon ka delikado na ikaw ay nasa katotohanan na nakita mo na yung liwanag, nawala ka pa. Yumakap ka pa ng ibang aral. Yan ang nangyari sa mga kapatid natin. At ang tawag ni Pablo dyan, sila'y nakulam. Tignan po ninyo sa chapter 3. Chapter 3 ng Galatians, verse 1. O foolish Galatians, who has bewitched you? Bewitched is, sino ang kumulam sa inyo? Sino ang nanggayuma sa inyo? Di ba yung taong nagayuma, sunod-sunod yan, tama? Parang wala sa sarili yan. Ganun po yung nagayuma. Ganun yung na-bewitched. That you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you, was crucified. Sa dami ng naririnig ninyo sa social media ngayon, mga kapatid, pag hindi ninyo na-filter yan, tama? Ang ganda pa naman mag-present ngayon yung iba. No, gagamit ng kung ano-anong mga format para akitin. Gagamit ng mga magagaling na mga pananalita para akitin. Lalong-lalo na ang mga hindi stable sa pananampalataya. Kaya mahalaga ang doktrina, tama? Mahalaga na alam mo ang aral na niyakap mo. Hindi ka basta sumusunod lang blindly. Hindi ka bulag na tagasunod. Ikaw mismo, sigurado ka kung ano yung niyakap mo. Kaya mong ipagtanggol. Kaya nga, di ba sa Jude chapter 1, amen? Contend for the faith. Ating ipaglaban ang wika, ang pananampalatayang minsang ibinigay sa mga banal. Sabi ni Paul, this only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you foolish? Mabigat na yung mga term ni Paul. Kayo ba yung mga mangmang? Nagsimula kayo sa Espiritu. No? Are you going to be perfected by the flesh? Ba't kayo bumabalik sa laman? Mga kapatid. Ibig sabihin, hindi po ito
isolated case, nangyari din ito mga kapatid. No? Sa ibang pagkakataon, dito po, sa salita ng Panginoong Diyos, sa Biblia. Tignan natin. Buksan po natin ang 2 Timothy, chapter 2, verse 16 to 19. Dahil ang ating unang teksto, upang hindi tayo maging bata na nahahapay parot parito. Dahil ang bata, gullible yan madaling kumbinsihin, tama? Walang sariling isip ang bata. Pero hindi yun ang gustong mapangyari ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos maging mature tayo na hindi tayo nahahapay. Meron tayong paninindigan. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 16 to 19. But shun and profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness, and their message will spread like a cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort, who have strayed concerning the truth. They were in the truth before, but they strayed from the truth. Ano yung sinasabi ngayon ng dalawang ito? Saying that the resurrection is already past. And anong resulta nila? Buti kung silang dalawa lang may naakay And they overthrow the faith of some. Yun ang masakit. Nandamay pa. May nadamay pa. May napaniwala pa. Amen po ba tayo? Yun po yung masakit dyan. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this zeal, the Lord knows who are His, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Kaya, bilang pastor, nararamdaman ko yung pakiramdam ni Paul Amen? Pinagpakuran niya yan, mga kapatid. Tinuruan niya yung mga tao na yan. Then all of a sudden, here comes men that are beguiling, seducing, enticing, bewitching unstable believers. At meron silang naakay, mga kapatid. Yan ang nakakalungkot yan. Purihin ng Diyos. Amen po. Kaya importante na tayo po ay talagang naninindigan. Ano pa ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 3? Basahin natin sa verse 6. Okay, for this sort are those, ito yung mga manggagawa ito who creep into households and make captives of gullible women. Yung gullible, yung uto-uto, di ba? Gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Aral ng aral, hindi nakakarating sa katotohanan. Meron akong kilala dati kong kasama sa UPC, ngayon meron ng Doctor of Divinity. Gusto ko nang sabihin, gusto ko sanang biruin. Ayoko lang, baka isipin niya ako po nagsasalita ng kung ano. No, kasi wala namang kwenta yung you have all the titles pero you're void of revelation. Tama? Hallelujah. No? Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do this also resist the truth. May kalaban wala? May kalaban wala? Meron mga taong nagre-resist sa katotohanan. Men of corrupt minds. Disapproved concerning the faith. Kaya wag tayo magtaka kung may mga bashers tayo, may mga critics tayo. Kasama yan. Amen? Talagang they will say negative things. Wala kang aasahan sa mga tao na yan kung hindi magsalita ng mga bagay na negatibo tungkol sa ating gawain. Pero okay lang yun. Kasi ang sabi naman ni Winston Churchill, if you are friend to everyone, then you don't stand for anything. Amen? Meaning to say, if you have enemies, that means you are standing for something. It doesn't mean that you want to have enemies, but when you stand for something, eventually you will have enemies.
Actually, sa scripture, ang tawag ni Paul dyan, enemies of the cross. Sayin natin. Hanapin ko yung verse, ha. May kaaway ang krus, sabi ni Pablo. No. Hanapin natin sa Philippians chapter 3, verse 18. Philippians 3:18. Philippians. Ba't ako napunta sa Colossians? Philippians. Yun. Chapter 3, verse 18. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. O may kaaway talaga, tama? Amen po. Kaya wala tayong magawa. Kahit wala kang ginagawa, inaaway ka nila. Amen po? Kaya nasa Biblia yan, hindi yan gawa-gawa ko lang. Brothers and sisters, no? Tapos may ganitong sinasabi si Paul na mga bagay na mangyayari sa mga huling araw. 2 Timothy chapter 4. Ano ang mga bagay na lilitaw sa mga huling araw patungkol sa kawalan ng interes ng mga taong simbahan kung ang kanila bang pinaniniwalaan ay malusog na mga doktrina. Sa Ingles ay sound doctrine. For the time will come, 2 Timothy chapter 4 verse 3, when they will not endure sound doctrine. Amen? But according to their own desires, because they have itching ears. Alam mo yung itching ears? Yung makate, tama? Amen po? May mga tao na ang gustong mapakinggan yun. Kasi alam mo, pag kinamot mo yung itchy, masarap yun, tama? Masarap pagka kinakamot mong ganun, tama? Nasasarapan ka kasi, ganun ka ng ganun. Amen? So there are people that would rather listen to teachings that are good in the hearing, but has no benefit at all spiritually. So they will come to church, they will only listen to things they want to hear, things that pleases them, mga kapatid. No, ayaw nila yung mga aral na tatamaan yung kanilang laman, mga paniniwalang hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Itutuwid ng salita ng Diyos ang mga maling kaisipan, maling katuruan. Tapos sasabihin nila, bakit yung simbahan ninyo naninira ng ibang relihiyon? Hindi po. We are exposing kung ano yung mga maling aral. Kasi hindi mo malalaman ng tama kung hindi mo sasabihin yung mali. Walang point of comparison. Tama po? Hallelujah. And they will turn their ears away from the truth. Merong isang young people noon dito, nung pandemic. Alam mo, pastor, sabi niya, kasi sa simbahan natin, puro mga deep teaching eh. Yung pinuntahan naming simbahan, ang ganda-ganda ngayon. May discipleship, tinitoko yung mga Christian living. Sa isip ko, bakit brother? Sa tagal mo umupo sa ministry ko, puro lang ba Book of Revelation ang tinuturo ko? Tingin ko naman, lahat ng anggulo ng Christian life ay naituro. Amen pa? Hindi lang naman tayo nagtuturo ng prophecy, nagtuturo, katulad nito. Amen po? Tinuturo natin ang paano ang maging dapat sa harapan ng Diyos. Pero may mga tao na gagawa ng reason para i-justify yung kanilang pag-alis. Sabi ko, brother, kung diyan ka masaya, di okay lang. Hindi naman kita pipigilan.
Pero mali yung ganong paratang na hindi tayo nagtuturo ng even the elementary teachings of Christ. Amen po? Tinuturo natin yan. Kaya nga, sa mga baguhan, we feed them with milk. Kaya nga itong turo natin, we started from milk to hard meat. Hindi naman pwedeng pure milk, tama? Kaya nga may maturing mga kapatid eh. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Anong fables? Katang-isip. O kung naniwala ka sa Trinity, napunta ka na sa tamang unawa ng God at pumunta ka ng Trinity, fable yun eh. Trinity is a man-made doctrine. It is a fable. Amen po? Katang-isip. And be turned aside to fables. Napunta ka na sa tama, umalis ka pa sa tama, di napunta ka sa mali. Yun po ang nakakalungkot dyan. At yan ang sinasabi ni Paul na magaganap sa mga huling araw. Actually, ang iniisip niyang huling araw, yung panahon na nila eh. Kasi may mga nangawala na eh. Tama? Pero, ang totoo niyan, mas higit itong nangyayari ngayon sa ating panahon. Kaya nga, maging sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, pakinggan po ninyo yung mga bagay na ikinakatakot ni Pablo. Apostol na ito, may kinakatakutan pa. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 11. Versikulo 3. Sabi ni Paul, "But I fear," ako'y natatakot, "lest somehow as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ." Meron bang pangamba si Pablo? Meron eh. Apostol na yan, nangangamba pa. Amen po? Sa tingin ko naman, tinuruan naman niya ng dapat yung mga kapatid doon, pero nangamba pa siya. Kaya alam nyo, pag isa kang pastor, naalala ko yung preaching ng isang pastor sa Kabadbaran. Sabi niya, kahit anong bait mong pastor, meron talagang aalis sa'yo. Sa tingin ko, lahat ng pastor nakaranas na inalisan ng membro. Totoo naman yun. Amen po? Amen. Tingin ko naman si Brother Stroman, mabait na pastor. Tingin ko naman si Brother Tim, mabait na pastor. Amen. Yung iba, kung di nababaitan sa akin, okay lang. Kasi naalala ko yung nasa Redstone kami. May nag-message sa akin, "Pastor, bakit may mga umaalis sa'yo?" Sabi ko, tanungin mo sila. Si Kristo nga inalisan eh, tama? Iniwan siya ng 70 disciples eh. So hindi ibig sabihin may umaalis. Nakakatakot pagka walang umaalis. Kasi meron talagang separation, tama? Amen po? Mababasa ninyo yan sa Matthew 13. Mga kapatid, na in the end, sa harvest time, there will be a separation. And therefore, bilang pastor, talagang masakit yun. Isipin mo kung inalagaan mo ng matagal na panahon, tapos goodbye. Tama po? Maano po yun? Mahapdi. Sabi nung isang pastor na nag-preach, "Isang linggo ko siyang iniyak," sabi nung pastor. Talagang gano'n eh. Amen po? Kaya akala niyo yung pastor tumatayo dito, okay lang. Hindi po. Hindi po. Minsan natutulog, gusto ko nang matulog, may sinasabi pa yung Diyos tungkol sa mensahe ko eh. Idagdag mo. Kaya yung mensahe natin nung Sunday, may dagdag pa ako. Bigyan niyo ako ng 30 minutes doon. Magdadagdag pa ako bago ako pumunta sa isang another message. Kasi kahit ako, nabitin ako mga kapatid eh. Amen? Ganon minsan yung natutulog ka na lang, ginugulo ka pa ng Panginoon dahil ang dami-daming puwapasok sa isip mo, mga kapatid. Tungkol sa mga messages na dapat mong idagdag. No? So, it's a different life. Minsan, 3:00 na, hindi ka pa nakakatulog. Paikot-ikot kang gano'n, dami mong naiisip. Brothers and sisters. So,
being a pastor is not just standing here in the pulpit. It's a serious responsibility. Very heavy responsibility. Kaya hindi ko masisi si Paul na sabihin niyang, I fear. Amen? Ako'y natatakot ang wika. Sabi ni Paul. So ano ngayon ang sabi sa verse 4? For if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you have received a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. Meaning, you pay the consequences. Amen? If you accept that, then you will reap the consequence, sabi ni Paul. Naalala ko yung, mabanggit ko lang, no? Nung tumanggap si Pastor Villagonsa sa ibang aral, tumawag ako kay Brother Jackson. Sabi ko, Brother Jackson, ito yung sitwasyon namin ngayon. Ano po ba yung maipapayo ninyo? Sabi niya, anyway, patay naman na yung matandang pastor, no? Sumalangit na yung kanyang kaluluwa. Sabi ni Brother Jackson, well, if you talk to Brother Villagonsa, you tell him that if he will continue to follow this man's doctrine, he will be a loser in the end and will be on the other side of the fence. O pumunta ako ng Binondo, Friday. Nasa lubong ko yung mga sisters. Nako, yung mga kwento sa akin Nako, Brother John, sabi, buti napunta ka. Sabi na, nako, hindi namin, kwento naman, mga taga Binondo. The service, ang preaching ni Pastor Villagonsa, the two fathers. Ang two fathers, nalimbawa niya si Peter and Paul. Sabi niya, si Paul, ang preaching para sa mga Gentiles, malalim. Si Peter, puro Israel, sabi niya. Parang si Brother Jackson, sabi niya, puro Israel, Israel, Israel. Samantalang itong si Ben Howard, meron siyang the Book of Revelation. Sabi ko, pastor naman, ang dami-daming turo ni Brother Jackson Magmula Genesis hanggang Revelation. Tapos on the course of his preaching, sabi niya, at kung papunta ako ng impyerno, sama-sama tayo, sabi niya. Sumagot si Brother Paselo, yung tatay ni Lance. O, ikaw na lang. Sabi, on the course of his preaching, Nako, sabi ko, iba na ito. O, di pagkatapos ng service, nagpaiwan ako. Ito binabanggit ko dahil may kinalaman sa aral natin tama? Reality Sabi ko, Pastor, nakakausap ko po si Brother Jackson O, ano sabi? Pag ikaw daw ay nagpatuloy sa aral na yan, you will be a loser in the end and you will end up on the other side of the fence. Talagang nakita ko na mutla He turned pale. Kasi, apostle yun O, sabi niya, bakit siya? Nagtuturo din siya na hindi naman lahat tinuro ni Barbanam. Sabi ko sa kanya, alam mo, Pastor, kahit 10 fathers pa yan, wala akong problema. Basta pare-parehas ang turo. Hindi naman parehas ang turo ni Howard tsaka ni Brother Jackson, magkaiba. I mean, to cut the long chase, nung talagang hindi na niya maiwan. Point of no return Diba? Binanggit na sa pulpit. Tinindigan na yun ay new revelation. Ito nga, si Luso. Excited, pumunta sa bahay namin. Ang turo sa Binondo ngayon, grabe, revelation. Bukas na ang 7 seal. Sabi ko, hindi tuturo ni Pastor yan. Alam mo naman ako, hindi ako basta-basta naniniwala sa kwento. Dahil dumating si Brother Anthony, galing La Union. Brother Jun, sabi niya, ganun ang turo sa Binondo ngayon. Sabi ko, with the mouth of 2 or 3, delikado na to. Tumawag ako sa Amerika. After na, nung naghiwalay kami, nagpatawag pa ng ministerial meeting. Pagdating namin doon, yung mga kasama kong pastor, may mga ibang end time na. Sabi ko, ano na ito? Magulo ito. Di nagdiskusyon na kami. Siyempre, tatayo naman ako. Parang ako lang ang tumatayo. Sabi ko, pambira. Ito mga kasama ko, ano nangyari? So, pagkatapos ng lunchtime, nagpaalam na ako. Talagang umiyak ako, pauwi.
Siyempre, alam ko yung magiging resulta nun eh. Isipin mo yung kinikilala mong parang ama mo na sa pananampalataya, yayakap ng ibang doktrina. So sa bus, sa Victory, sa Philippine Rabbit, ang lungkot-lungkot ko. Umiyak ako dahil madidivide kami. Sabi ko, mukhang may division. Yun na nga, mga kapatid. After a while, 80% ng mga kapatiran sa Binondo umalis. Lahat ng elders umalis. Si William lang ang natira. Ganun po ang nangyari noon. Kaya nagkaroon ng gawain si Brother Nestor sa Maynila. Because of that. Mga kapatid. Ako naman, sabi ko, nako, ako na lang ata naiwan. At binabanata na ako sa radyo. Magkasama kami dati sa radio program eh. No, kwento ko lang para alam ninyo na ito'y reality. Amen? Kaya kung yung mga taong akala mong matatag na, di ba si Brother Mix lang, di ba? Recently. Yung dalawang anak ni Brother Stroman, anak niya na yun, iniwan pa siya. Kaya ito po ay talagang espiritu ito eh. Di ba? Kaya kung hindi kayo establisado sa aral, ngayon ang kinu-question nila si Brother Branham Bay talagang propeta ng Diyos. Bakit hindi ninyo inusisa nung bago kayo tumanggap ng mensahe? Bakit nung nandito na kayo at meron kayo nababasa sa internet tsaka kayo nagkakaganyan-ganyan? Sana bago nyo tinanggap, nagtanong muna kayo sa Diyos. Amen. Yun ang dapat yung gawin. Hindi yung nandito na kayo, nagdadalawang isip pa kayo. Wala namang namilit sa inyong tumanggap sa aral na ito eh. Amen. So kailangan revealed sa inyo mga kapatid. Yun ang nangyari. Sabi ko mukhang ako na lang ang natira. Wala pa namang video call nung araw. Text lang. 3310 lang yung cellphone noon. Tinext ko yung mga pastor na kasama natin. Tumanggap ba kayo? Hindi. Sabi niya, walang tumanggap sa atin. Ayun. Pinatawag ko sila lahat. Sige, mag-meeting tayo. Nag-ipon-ipon kami sa Mekong noon. Wala naman palang tumanggap. Ayun. Doon na nag-umpisa, mga kapatid. Pero yung from 1997 up to 2000, magulo rin tayo kasi alam nyo na, may mga gustong mag-leader-leader eh. Kasi biglang nagkaroon ng vacuum sa leadership. Ako naman gusto ko lang magtuloy-tuloy yung fellowship natin. Tama? Para walang gulo. Maituloy ang mensahe. Yun. At yun na yung panahon na sa atin na bumabagsak yung pinlay ko sa mga kapatiran, na-establish yung mensahe, yung kanilang pananampalataya. Na ito palang tao na ito, na-establish yung mensahe, yung kanilang pananampalataya. Na ito palang tao na ito, wala namang masyadong simbahan sa States. At nung napunta ako ng Amerika, pinuntahan ko yung simbahan niya. Diyos ko po, wala naman halos membro. Amen? Kasi malapit yung bahay niya kila Johnny Loggins dati palang pastor ni Johnny Loggins yun. Kasama-sama ng tatay niya. Yun yung mga story dyan. At yung mga kapatid sa Pilipinas, wala namang alam. Kaya, yan po yung mga spirit. Amen po? At yung palang nakausap ng matandang pastor, yung tatay ni Sister Sandra. Ngayon, iba na naman ang sinusundan nun, si Amos. At nakumbinsi din niya yung pastor na kasama ni Brother Gabriel sa Gainesville Tabernacle sa Georgia. Samantalang na nandoon kami nila Brother Stroman, binawalan ko na siya, Brother Samuel, sabi ko, kilala namin yung tao na yan. Nanggulo na yan sa mga kapatid. Huwag kang mong tatanggapin ang aral niyan, sabi ko. Tinanggap niya, dinawala. Isipin niyo yan. Amen po? Kaya ang pinag-uusapan natin dito, that you will not be tossed to and fro. Ito yung mga manggagawa na ito Natotoss to and fro pa. Amen po? Naunawaan po ninyo? Nauuga pa. Ibig sabihin, bakit? Di ba? Ano yung aral ni Amos? Na siya raw ang John. Nakain na raw niya yung libro. Sabi ko, paano yung kakainin yung libro? Hindi pa nga nabuksan yung 7 tatak. Hindi pwedeng makain ng libro hanggat hindi nabuksan ng 7 seal. Dahil hanggat hindi nabuksan ng 7 seal, hindi mahahawakan ng anghel yung libro na bukas.
At hindi yun pwedeng ibigay kay John para kainin. Amen? Amen po. Pinaliwanag ko yun nung ako'y nasa States, mga kapatid. Hanggang ngayon, yung libro na yan, nasa kamay ng Lamb. Kasi nga, hindi pa bukas eh. Amen? Wala pa tayo sa Revelation chapter 8. Time-wise, nasa Revelation chapter 6 pa lang tayo. Under the 6 hanggang ika-6 na tatak pa lang na nabubuksan. So maraming magugulo, mga kapatid. Daming magulong aral na kung saan-saan, kaya kung hindi ka establisado. Kaya sa pag-iikot ko, yung mga napupuntahan ko mga churches, mga kapatid, ganun din, may mga aral silang tinanggap. Pastor, ano yung paliwanag mo dito? Na sa biyaya naman ng Diyos, natutulungan natin silang maituwid ang kanilang pagtingin sa salita ng Panginoon. Amen po? Kaya nga nung ako'y nag-live ng 70 Weeks of Daniel, naka-receive ako ng imbitasyon sa Cebu. Sabi niya, Pastor, puntahan mo kami dito. Talaga palang confirm na meron pang 1 week. Sa end time kasi, after 60 years, ang debate pa rin ay 3.5 ang natira o meron pang 7 years. Sa 70 Weeks of Daniel, bukas na ba ang 7th seal o sarado pa? Sino ba yung 7 thunders? Yan ang mga diskusyon. Si Kristo ba'y tao o Diyos? Ngayon, hindi lang 7 seal, mayroon ng 14 seals. Dahil ang sabi daw nila, hindi, yung tatak daw harap at likod, hindi 14. Sabi ko, Diyos ko po. Yung propeta natin, 7 nga lang yung pinaliliwanag niya, may 14 pa. Tapos lumabas yung mga 2 souls, changing of the souls. Ang dami. Pero alam nyo, sa lahat ng mga kaguluhan na yan, iningatan tayo ng Diyos. Hindi tayo napahapay. Hindi nyo nakita ang inyong pastor na kung saan-saan pumupuntang misyonaryo. Amen? Para manghingi. Kasi yung iba dyan, hindi naman lahat. Mga misyonaryo na yan, pag pupunta dito, haba ng pila, may abuloy. Hindi tayo ganon, mga kapatid. Dahil ang pagpunta natin sa mensahe na ito, katotohanan ang hanap natin. Amen po? At hindi natin ipagbibili ang katotohanan ng tinindigan natin sa loob ng 4 na dekada. Kaya sa awa ng Diyos, tayo po ay biniyayaan naman ng Panginoon. Hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen po? At kung darating ang panahon magluluwat ang Panginoon at kayo na yung susunod na henerasyon, ipaglaban ninyo yung ipinaglaban namin. Amen po? Huwag ninyong ikukompromiso ang kapahayagang ito. Amen po? Purihin ang Panginoong Diyos. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Kaya kailangan establisado tayo, alam natin yung aral natin. Amen po? Hindi tayo hahapay-hapay, parot parito mga kapatid. Basahin natin ang Colossians chapter 1. Hallelujah. Verse 9. Sabi ni Paul, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you be filled with the knowledge of His will. Tingnan ninyo yung damdamin ng pastor, di ba? Magmula nang marinig namin ito, walang puknat kaming nanalangin para sa inyo, na kayo mapuspos ng karunungan ng kanyang kalooban in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord. Wala naman ibang desire ang pastor Amen? That we will walk worthy of the Lord. Can we say amen? Dapat yun ang desire natin. Panginoon, tulungan mo akong may pamuhay ko po ang iyong salita. Unti-unti. Fully pleasing Him, being fruitful in every good work. And, eto na, increasing. Hindi pwedeng hindi mag-increase. Sayang yung ginugol mong panahon kung hindi ka nag-i-increase. Tama? Amen po? Parang yung ating
mensahe nung linggo. Di ba? Yung parable of the talents. Yung 5, nag-gain ng 5. Yung 2, nag-gain pa ng 2. Dahil nag-i-increase yan, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi mag-increase. Fully pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Kailangan lumalago tayo sa kaalaman, mga kapatid. Basahin pa natin ng Ephesians chapter 1. Ano sabi ni Paul? Brothers and sisters, verse 17. Umpisahan natin sa verse 16. Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Ganyan talaga yung lingkod ng Diyos eh. Ano yung panalangin ni Pablo? Mga kapatid, tignan ninyo yung laman ng kanyang panalangin. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation. Yan ang desire ni Paul, na yung kung ano yung natanggap niya, matanggap din ng mga kapatid. At hindi lang basta matanggap. Talagang bumaon. At talagang magliwanag sa kanila, mag-illuminate sa kanila. May give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Sa Diyos. The eyes of your understanding. Meron palang mata yung ating pag-unawa, ano? Amen? Kaya nga sa Garden of Eden, and when the woman saw, hindi literally na dati siya nakapikit. Ibig sabihin, nang mabuksan ang kanyang unawa, kung ano ang meron doon sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, na ang idinulot ay kamatayan. Dito naman, sabi ni Pablo, ang dalangin ko, yung mata ng inyong pagkaunawa ay maintindihan ninyo. Ano yon? Ano ang pag-asa ng inyong pagkatawag? What is the hope of His calling? What are the riches? Itong riches, hindi ito literal na ginto at pilak, amen? Higit ito sa ginto at pilak, mga kapatid. Hindi ito kayang priceless po ito. Amen? Wala itong value na pwedeng tapatan ng anumang pinansyal at material na bagay. It's priceless. What is the hope of His calling? What are the riches of the glory of His inheritance? Meron pala tayong mamanahin eh. Amen po? Meron tayong mamanahin. Kaya walang puknat na tayo ay gustong wasakin ni Satanas dahil ayaw niyang magmana tayo. Dahil dati niyang, sa kanya dati yun eh. Amen? Ibig sabihin, na-share sa kanya dati yung kaluwalhatian na yan, tapos kinuha ng Diyos. Tapos ibibigay ngayon sa atin. Amen po? Ayaw niya yun, mga kapatid. Alam niyo ba that human beings always desire glory? Why do you think people wants to be famous? For glory. They want to be, bakit ang sa bahay, meron kang anak na kumukuha ng atensyon. Tama. Gusto niya lahat ng atensyon nasa kanya. Because people wants to be seen. People wants to be lifted up. Kaya gusto nilang maging mayaman para tignan, tingalain. Politiko, ganun din. Atleta, mga movie stars, singers, anyone who made an achievement in life are being exalted and lifted up because of glory. Pero baliktad sa Panginoon eh. Before you can be glorified, you need to deny yourself. Amen? Iba po ang kaluwalhatian na bago mo makuha ito, talagang kailangan paghirapan mo. Hindi yung kaluwalhatian ay buhay na walang hanggan. Kasi hindi mo pwedeng bayaran ang buhay na walang hanggan. May nagbayad na niyan. Amen po? But the glory that will be given to you, you need to make an effort of it. Amen po tayo? Amen po? Hallelujah.
Purihin ng Diyos. Kaya meron akong gustong idagdag sa mensahe ko nung Sunday. May nakalimutan ako eh. Kulang ang oras. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. Praise the Lord. Amen. Kaya, brothers and sisters, it is very, very important na tayo po ay manatiling matatag. Now, my last verse, basahin natin sa Philippians chapter 3, verses 14 to 15. Ito po yung huling talata natin. I press. Anong ibig sabihin ng press? You don't press on something that is easy. Amen? Pag sinabi mong I press, I make an effort, I strive. The other translation there is, I strive. I strive. I press toward the goal. Is there a goal? Amen? Is there a goal? Oh yes. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Meron tayong gustong tamaan. Meron tayong gustong ma-achieve. And what is that? For the prize. Parang gumagamit si Pablo ng track and field. When you reach the end, you will be awarded by something. But what is it? What is this that Paul is talking about that we need to press na merong goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus? Of the high calling. Meron ka bang King James, bro? Of the high calling. Merong tinatawag na high calling dyan eh. Ano mo nga sa talagang King James, hindi NKJV. I press toward the mark for the prize of the high calling. So this is not a low calling. It's not a middle calling. It is a high calling. Is it worth striving? Oh, definitely. Amen po? Pangit naman na nagkikristyano ka na wala kang goal. Kailangan may goal ka. Amen? In life, there is a goal. And whenever you receive something as a reward, then it inspires you. Let us therefore, as many as be perfect, ayan na. Or mature, balik mo sa New King James, brother. Balik mo sa New King James. Kasi yung perfect dyan, mature yan eh. Ayan. Therefore, let us as many as mature. Tama hindi? Yan ba ang goal natin, di ba? Maturity, tama? If you are mature, have this mind. So yung palang mga mature, yan ang mindset nila. What is the mindset of a mature? Pressing toward the prize. Pressing toward the mark. Pagka mature Christian ka, iba na yung goal mo. Ito ang goal ko. Amen? Amen po? Ayan ang goal ko. I press toward the mark of the high calling. That is my target. Kaya ang sabi ni Paul, once you have, reached that kind of level of understanding, ang sabi ni Paul, therefore let us, as many as are mature, have this mind. Maging ganun ang kaisipan natin. And if in anything you think otherwise, kung iba ang isip mo, God will reveal even this to you. What does it mean? Do you believe na sometimes ang mind ng tao ay is going in so many directions, tama? And therefore, ang gusto ng Diyos i-capture yung mind na yan eh. So that you will have a focus. If you remember my additional sermon last Sunday, kaya narrow road eh. It has nothing to do with the size. It has something to do with the focus. Kasi kung narrow lang yan, wala kang ibang pwede tignan kung hindi yung nasa harap mo lang. Amen po? But if it is so wide, then you have so many distractions because your attention is being misdirected to so many directions. Pero kung narrow,
It's different. So this is the lifestyle that we have chosen. Amen. This is the lifestyle I want. This is the kind of life I want. I'm happy with it. I have no regrets. Even if my friends abandon me, it's okay. I don't point my fingers to them. They may not understand this kind of life. But I know why I am like this. Because that's my goal. Amen. Because there is something that awaits me when my life's journey ends. Pagkatapos ng paglalakbay na ito, may naghihintay sa akin. At hindi ako sumusuntok sa hangin, may tatamaan ako. Amen po. Kaya it's worth it all. It's worth na pagsubok. Di ba? Alam nyo, hindi naman maganda yung, di ba masagwa naman yung nireregaluhan mo yung isang tao nang hindi naman niya pinaghirapan? Di ba? Will you promote someone that doesn't deserve promotion? You don't, di ba? You promote someone that made an effort and have proven themselves worthy of that promotion. Kaya nga sa theology ng Judaism, ang meaning ng evil eye is receiving something you have not labored for. That's evil eye. Tumatanggap ka ng isang gantimpala na hindi mo pinagpaguran. Ang kaligtasan, hindi natin pinagpaguran. Ang reward, pagpapaguran natin. Amen. Purihin ng Diyos. Dahil hindi lang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin, mga kapatid. And I hope and pray na I'm not here to convince you, but I pray that this is not like a fantasy to you. I pray na this is a reality to you. Minsan kasi may mga nagsasalita, hindi, real talk tayo. Anong ibig sabihin real talk? Bakit hindi real talk ito? This is the real talk. Scripture is a real talk. Amen po? Bakit nag-iimbento ka ng real talk? Anong real talk? Yung utang mo dapat mong bayaran, yung mga bills o yung mga sakit sa buhay, yung mga sakit, yung mga nangbaba sa'yo, yun bang real talk mo? Eh bago mo sinabing real talk yun, andyan na nakasulat na Tama? Na pag naglingkod ka sa Panginoon, may magagalit talaga sa'yo. Pag naglingkod ka at lumakad ka na may kabanalan, talagang may sakit. Hello? Di ba? The Bible is not a concoction of someone's imagination. It's real, mga kapatid. And this is the kind of life you and I have chosen to live. And therefore, you should not have any regrets. This is what I want. This is the kind of life I have chosen. I'm happy with it. I'm contented. Hindi ko kailangan uminom ng alcohol para maging masaya. I've been drunk for almost 40 years. Amen? Drunk with what? With the Spirit of God. Tama? Amen po? I am high. Yung tama ninyo, hanggang madaling araw lang ako, 40 years na, lakas tama pa hanggang ngayon Amen? Bakit? Kasi we have entered into a different dimension. Amen po. We communicate with spirits. We communicate with the God who created the heavens and the earth. Imagine that. Tama? Di ba yung mga drug addict nag-hallucinate kung ano-ano nakikita nila, pero pag wala na yung tama, balik sa normal na yung pala hallucination lang yun. Pero sa atin, hindi hallucination ito. Amen po? Alam niyo ba ang meaning ng born again? Dagdag ko lang. Alam niyo kung ano yung Greek word ng salitang born again? Do you know or not? Sagot. You don't know or you don't know? Konti lang. Tapos na ako. Dagdag ko lang ito kasi alam niyo yung pastor niyo mahilig mag-aral Born again is from the Greek word, hindi ko alam how to pronounce this, genethe anothem, which means from above. From above. Yun pala yung meaning ng born again. That your second birth
is not from the earth. It is from above. Diba sinabi ni Kristo yan? You are from beneath, I am from. Naalala niyo yung mensahe ni Rolf? You are from beneath, I am from above. Hindi yung above yung sky ha, meaning I am from another dimension. So our birth is not of earthly origin, it is of a divine origin. I-connect mo yan sa 1 Corinthians 15. If we have bore the image of the earthly, we will bear the image of the heavenly. First Adam and second Adam. Well, God bless you, church. Sana may nakuha kayo ngayong gabi. Purihin ang Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Nawa po ay nakinabang ang iyong mga anak sa aming mga pagtalakay. Samahan po ninyo kami sa aming buhay. Nawa ay malakaran namin ng iyong mga tuntunin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nagsisikap na maglingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Dalangin ko na kaming lahat ay maging kalugod-lugod sa inyo. Ingatan po ninyo mga uuwi pa sa kanilang mga tahanan at naway makauwi silang may kapayapaan, Panginoon. Pinupuri ka namin at itinataas ka namin. Patuloy naming dinadalangin ng aming bansa na pagulo ng pagulo. Lord, hawakan mo ang aming mga leader. Nawa ay habang nandito kami, hindi mauuwi ang aming bayan sa kaguluhan, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming lahat at ang amin namang sandigan na ikaw. Ikaw lang ang aming pag-asa at sa iyo kami kumukuha ng kalakasan, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Sa iyo ang papurit kaluwalhatian sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.